Hindi ko maintindihan, ito na nga ho yung sinasabi natin last week, na magkakaproblema tayo pagbigayan na ng Special Amelioration Program or cash. Sinasabi kasi madali hong pakinggan na dadala ng form doon sa barangay, si barangay bibigyan yung mga bahay-bahay, bibigyan pagkatapos pag na-fill up na ng form, bibigyan na ng cash, pupunta na doon. Punyeta! Anak kayo ng kagang. Yung sinasabi ninyong madali lang bibigyan ng form, ang problema hindi ko maintindihan at hindi na maintindihan ng mga kababayan natin kung sadya bang mga tanga ang LGU natin o sobrang kapal na ng mukha at nakakapag-isip pa rin na mangupit. Ang dami pong reklamo, ang dami pong natanggap ko na reklamo over the weekend sa mga kababayan natin na ang sinasabi, Sir, bakit 4,000 lang ang binibigay ng DSWD? Sabi po ng barangay. Yung isa naman na pantawid pamilya na miyembro ng 4-piece, ang natanggap niya lang is 6,200. Oh, no. 2,200 raw yung tatanggap niya sa 4-piece. Saan ang galing yung 4,000? Ang sabi, pag Metro Manila, 8,000. Pag probinsya, 5,000. Di kung 4-piece ka, kung nasa Metro Manila ka, dapat ang matatanggap mo ay 10,500 or 10,200 or whatever it is. Dahil may dagdag na 8,000. Kung sa probinsya ka, dapat nasa 7,500 ka. 2,500 yata, di ba? Ang 4-piece. Di dapat may 7,500. Bakit? May mga 6,200, 6,300. Jesus Maria Josep. Anong nangyari? Metro Manila, tumanggap yung miyembro ng 4-piece ng 6,200? Di ba? Pag Special Amelioration Program ng gobyerno, 8,000 taga Metro Manila pag senior citizen, pag mahihirap. Bakit nakatanggap yung nanay nung kasambahay namin na sinasabi, natanggap lang ng nanay niya ay 6,200. Kung 2,500 na yung tinatanggap niya sa 4-piece plus 8,000, di dapat 10,500. Bayan, sobra-sobra hong Diyos ko po. Meron pang ibinibenta ang mga firm ng DSWD. Bawal yan. Anak ng baka. Sinabi na nga ng Pangulong Duterte, ibigay niyo yan at huwag kayong mamimili. Merong iba, pinipili lang na bibigyan ng form. It's unfair. It's unfair. Pero ang karamihang reklamo over the weekend, for example, 3 pamilya. Ako, si Engineer Mariscotes, at saka si Cesar Laino, 3 kami nakatira sa isang bahay. Sabihin natin kapatid ko si Engineer pero may anak siya, si Cesar Laino, may anak din siya. Ako lang ang bibigyan dahil sila daw ay mga kapatid ko. Malinaw pa sa sikat ng araw, sinasabing household. Isang bahay, pero kung 3 ang household, ewan ko, hindi yata naintindihan ng mga demonyong local government, mga barangay na ito. Kung ano ang household. Household, isang pamilya na may pamilya, kunwari isang household ako, may asawa, may anak, may isawa, may anak din itong pinsan ko, may asawa, anak din yung isang pinsan ko, pero sa isang bahay lang kami, hindi po pwedeng isa lang ang bibigyan ninyo ng form. 3 form. Dahil 3 pamilya, mga ugok. Ewan ko. Maha-high blood ka sa mga buwisit na ito, mga demonyo na ito. Ito, example ng reklamo. Mula kay Fidel Morta. Sir Erwin, dito po ako sa Malugay, San Martin de Porres. Ang mga senior citizen na may pension sa SSS dinisqualify na mamigay ng form. Tama po ba ito? Well, pag senior citizen, ang alam ko dapat ikasama ang senior citizen. Alright? Sinabi doon senior citizen doon sa form. Senior citizen, mga mahirap.
Ermi Valdez, dito po sa aming barangay sa Pasong Tamo, Quezon City. Pasong Tamo na naman. Wala pa rin kaming form na natatanggap hanggang ngayon. My goodness! Si Junjun Bora, good AM sir. Dito po sa 13 Martires, Cavite, Barangay Osorio, pinipili po ang binibigyan ng form na galing sa DSWD. At ang mga tao na gustong nilang bigyan, tanong lang po Sir Erwin, ano po ba talaga ang totoo? Pipiliin lang ang bibigyan o lahat mabibigyan ng tig 5,000 or 8,000? At sana po maaksyonan po ito bago po ang kapitan dito sa Osorio. Salamat po. Wala po akong pakialam kay bago, kay luma yung kapitan nyo dyan. Dapat alam niya ho yan. Hindi ko lang nga maintindihan kung nabigyan ng instruction ng tama ng DSWD. Ito ba yan, makinig kayo ha. Ito po yung mga kasama dyan sa mabibigyan ng 8,000 to 5,000. Kung ikaw ay senior citizen, kasama ka dyan. Kung ikaw ay PWD, person with disability, lumpo, pilay, bulag, kasama ka riyan. Kung ikaw ay buntis at nagpapadede ng anak, kasama ka dyan. Kung ikaw ay solo parent, kasama ka riyan. Kung ikaw ay OFW na naiuwi dahil sa coronavirus o OFW na wala kang trabaho, kasama ka pa rin dyan. Kung ikaw ay miyembro ng katutubo, kasama ka riyan. Kung ikaw ay informal worker, barbero, ito yung sinasabi ko, karpentero, sorbitero, kasama ka riyan. Kung ikaw ay mahirap at ikaw ay palaboy, kasama ka dapat dyan. Yan po. Kung wala ka doon sa mga yon, hindi ka kasama. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa isang factory na ang kumpanya mo ay Liminho factory ng taho, doon ka sa Liminho Corporation kukuha dahil bibigyan siya ng pera ng Department of Labor and Employment. Kaya ang problema raw, wala pa rin i-release yata. Really? Diyos ko po. Panginoon ko. Sabi ni Jen Banares, Sir Erwin, dito po sa amin sa Bars, Habay, Uno, Bacoor, Cavite, gagawin nilang 1.5 ang ibibigay sa mga tao. Kawawa nga po kami, tapos hirap po sa buhay, gaganituhin pa kami. Oh, come on, man. 5,000 po. Bacoor is probinsya, entonces 5,000 po yan. Entonces kinupit na ni Kapitan ang 3,500. Walang sinabing 1.5. Sinabi, pag Metro Manila ka, NCR, 8,000. Pag probinsya ka, 5,000. Dati, meron pa nga yatang video dyan. Sabi, kalahati, grocery, kalahati. Sinabi na ng Pangulong Duterte, i-cash na lang lahat. Talaga naman, Diyos ko po ang Pilipino. Oh. Makanakaw lang. Ay, i-play mo nga dyan yung iba't ibang senaryo na ito po ako'y nabubuisit. Kinumpile po namin. Ito po yung mga posts na mga kababayan ho natin para malaman nyo lamang. Ito ho ipi-play namin yung mga katarantaduhan sa barangay level. Yung 1 plus po doon, grocery. Yung susunod, yung 4,000 plus, cash po yun. Kaya po, mamili po kayo kung sino sa inyo yung tatlo, saka yung tatlo, total, ginawa ko kayo yung siyam, tigta tatlo kayo. Maghahatian niyo yung 4,000 plus, saka yung grocery. O, Sa bawat tatlo. gusto niyo po, meron o wala? Basta meron. Wala. Ikaw na, nagre-reklamo. Ano po? Pwede na yun. Kaya nga po, mamili kayo, sino yung tatlo at sino yung pipirma doon sa isang form. Kasi isang form lang po ang pipirma nung Isang form sa bawat tatlong katao ha, intindihin nyo mabuti. Wala baka magtatanong kayo pagbigay ng form, ba't ganito lang na ano nyo ha? Umuo kayo dyan, bahala kayo. Ano po, pumapayag po kayo. Pero di ba nasabi naman per household yan, di ba? Ano yung per household? Hindi. Yung pinaka-minimum per household. Ano yung ibig sabihin ng per household? Yun nga, kada bahay,
Kada pamilya gano'n sinasabi. O, kada pamilya nga. Na? Uy, paano? Ba't umalis? Kinakausap ko kayo eh. Sabi ko, okay na si Kapitan yung sinabi niya. Hindi dapat ganun. Kasi alam yung sagot dyan. Hindi nga, kaya nga sasabihin nyo sa amin yung ibig nyo sabihin. Kung ano sinabi sa inyo nung kapitan. Para tapos mas maintindihan. Ganito lang, napakasimple lang. Ah, sige. Ganito ang sinabi ng Kapitan. Sa 6,500, tatlo yung maghati-hati. Tatlong, Ayaw. anong tatlo? Tatlong One person. tao sa isang bahay. Di ba dapat? Hindi siya ganon. Hindi, what I mean, kapag tatlo ang pamilya sa isang bahay, Okay na lang. Si Kapitan lang daw sabi. hindi, tanong ko lang. Baka na-proc leader. Hindi, tanong ko lang. Pag tatlong pamilya ba sa isang bahay, dapat maghati-hati pa ba sa isang ano? Yung purok Jerry na lang para yung purok po natin. Sige. Mas maganda at least. Kasi para mas maintindihan namin, wala naman kaming ano doon. Oo, sige. Yes po. Magtatanong lang po ako. Kasi po, doon po sa balita po kasi ang kategory po ay kasali po kami kasi nangungupahan din po kami doon. Opo. Para sa inyong picture kanina, picture para sa documentation po yung Di ba sila nabigyan? Okay. O wala naman na po yun. Pag may trabaho ba, hindi pwede mabigyan? Pag may mga trabaho ba, hindi pwede bigyan? Hindi po sa may trabaho. Ganito po yun, sir. Ano po ba utos ng bigyan? Ang advice po kasi sa amin, kami po, sa totoo lang po, sa totoo pong buhay, hirap na hirap po kami. Kasi po, iba po yung announcement sa TV, iba rin po yung dumating sa amin. Hindi naman po siguro sa inyo lihim na kung ano po yung nasa Facebook, kung ilang peraso lang po yung ibinaba dito po sa atin sa city. So, ang ginawa po namin, dapat nga po hindi po barangay po ang mag-handle na nito kasi po yung una pong usapan is DSWD po. Kaya po, ang ginawa na lang namin, ginawa po namin ang paraan na hati-hatiin po. Yung partial po na ibinaba, yung unang ibinabang mga papel, hinati po namin dun sa mas nangangailangan o mas hirap na tao. Pero alam ko po, ang advice po sa amin, parang may request na po ulit na madagdagan po sana para maipamahagi pa dun sa iba na mas nangangailangan. Sa totoo lang po sa part namin sa barangay, ang gusto po namin lahat tayo mabigyan eh. Para, opo, lahat kasi tayo ngayon nangangailangan. Alright. Aha. Ayan bayan, narinig ho ninyo ang problema, ang pinost ng mga kababayan natin. Mabuti na lamang may social media. Nalalaman natin ngayon directly sa mga kababayan. Tignan mo yung ulupong na yun. 6'5", tatlo sila maghahati-hati kasi yun daw sabi ni chairman. Kung sino ka man demonyo kang chairman ka, magdasal ka na hindi kita ma-identify. Hinayupak ka. 6'5", tatlong pamilya. Nasa linya si Undersecretary Epi Densing III ng DILG. Magandang umaga, Yusek Densing, sir. Ay, mayong buntag, Erwin po. pati sa mga Erwin at saka sa mga listeners po niyo, mayong buntag po. Opo, ay nationwide. Napabisaya ako kasi oh, usap ko yung gobernador kanina. Okay lang, sir. Norte. Bisaya man ako gihapon. Bisaya gihapon. Sir, Opo. madaming problema, Diyos ko po, naglabasan over the weekend. Ang unang-unang problema na lang, talagang hindi ko maiwalaman, sir, kung ang mga barangay officials natin o barangay representative ay mga tanga or sadyang makapal pa rin talaga ang mukha at nakakapag-isip pa rin na ibulsa yung pera para sa mga mamayan o hindi ko alam kung ang problema ay sa DSWD na because number one problem, tatlong household, tatlong pamilya sa isang bahay, isa lang daw paghati-hatian yung 8,000. Ang mabuti sana kung 8,000, 6,500 na lang nga daw paghati-hatian. Kumupit na siguro yung taga-barangay ng 1,500. Ang laki. Paano yung, ang laki na nakupit niya? Ibig sabihin parang mga 17,500 Yusek. Well, una sa lahat, mali po yun. Ang malinaw sa guidelines ng DSWD, kahit isang bahay, kung tatlong pamilya po yan, tapos qualified, nakita nilang qualified, bawat isa makakakuha po. Malinaw naman yun sa guidelines ng DSWD. Pangalawa, yung 6'5" kasi ano ho yan sa Calabar Zone area po yan, saka Region 2 kung hindi ako nagkakamali. So kaya siguro 6'5". So hindi pa natin siguro ma-assure kung talagang kumupit sa kapitan. Pero ang problema, sir, narinig namin sa video, tatlo sila maghahati doon sa 6'5", when in fact, tatlo silang pamilya sa isang bahay. Ang sabi ng taga-barangay, yan lang ang binigay ni chairman. Ay yan lang, ito pa ang palusot, sir.
iba yung sabi, bakit sa TV sabi, iba yung sinasabi sa TV, iba yung dumarating sa amin. So mukhang may problema yung hindi ko alam kung binibigay ba ng DSWD ng tama ang pera sa barangay, sa local government, o hindi, o si LGU na ang nagbabawas ng pera, sir. Ang totoo po niya, ang taglang talaga nakatalaga mamigay, ang DSWD talaga, at hinihingan lang nila ng assistance o dinedeputize sila ang barangay para tulungan silang mag-distribute. So, ang pananaw ko diyan baka hindi nila naintindihan yung buong sistema, tapos yun lang binibigay sa kanila, yun lang din ang binibigay. Pero nireactivate na ho namin yung bantay corruption ng DILG nung weekend po. So meron ho tayong ilalabas na number later on, tsaka tinatawag nating online complaint. Pag meron ho kayong nakikitang anomalya, paki-report na ho kaagad para ma-evaluate ho kaagad namin. Sa dami po, hindi namin masalo lahat ng complaint ng ating mga kababayan. Oo, sa Yusek, terrible talaga. Ang kakapal pa ng mukha. Hindi mo alam kung sadyang bobo o nagpapabobobohan dahil gusto lang kumupit. Ito pa isang katanungan. Yung isang senior citizen, nakasama raw po siya sa PPP. Ito po ay reklamo ng isang kasambahay. Actually, kasambahay ho namin ito. Yung kanyang ina na tumatanggap po ng 4-piece, sir. Ano po? Opo. Alright. Ang dito siya sa Metro Manila. Bakit daw ang dumating sa kanya ay 6'2"? Parang alanganin. Kasama na raw doon yung sa 4-piece, kasama na pati yung binigay ng DSWD. Mali ho yun. Ang panuntunan ng DSWD, kung miyembro ka ng 4P at may natatanggap ka na, halimbawa, pag palagi natin natatanggap niya 2,000, Opo. dadagdagan na lang ho yan ng 6,000. So, dapat makumpleto yung buong 8,000. So, kung 6,200 po yan, at kasama na yung natatanggap niya sa 4Ps, kulang talaga yan. So may problema doon po sa DSWD kasi ang natanggap niya, pinakita pa ho nung yaya yung resibo na in-account balance ng nanay niya ay 6'2" lang ho talaga eh. 4-piece Tama po siya. Yun. Talagang may problema ho sa DSWD kung kulang ang binigay. Unless po natanggap niya ahead yung 1/8 at dinagdagan ng 6'2". Alright. Isa pa hong problema we are encountering, Yusek, ay pinipili ng mga barangay officials kung sino lang ang bibigyan. Kagaya ng, yun na naman, nagkakaproblema na pag renter daw, hindi. Yung may-ari lang ng bahay. Pero pag nagrenta or nagrenta ka ng kwarto, pero may pamilya kang kasama doon sa kwarto na yon, ang bibigyan lang yung may-ari mismo ng bahay. Another thing na naman na problema. Mali rin po yan ka, Erwin. Hindi natin kinaklasify sila kung renter sila or hindi. In fact, kasama din sa mga qualified ho dyan, yung stranded. Halimbawa, hindi ka nakauwi ng probinsya, na stranded ka sa Metro Manila, makakakuha ka pa rin as long as qualified kayo base sa criteria na sinet ng DSWD. So, mukhang nakikita ko, dalawang bagay ho ang nangyayari ho ngayon. Yung sistema ng DSWD, siguro kailangan nating tulungan silang ayusin yung pag-communicate at yung pagkakaintindi ng ating mga barangay. Medyo mukhang mahina yung pagkakaintindi. Actually, yung binabanggit nyo ngayon, Ka Erwin, these are the things that we encounter nitong huling 2 araw na nagdi-distribute po ang ating mga kababayan. Actually, sir, may mga video nga na nagtitrending. Actually nga, trending na ho tayo ngayon as we speak. Nasa 9,200 na po ay nakatutok ho sa atin. Usually, ang programa ko ay nasa 4,000, 5,000 lang po ang nakatutok live. Ngayon, umaakyat na tayo ng 9,000, paakyat na tayo ng 10,000. Kung itatranslate ito mamaya, nasa 100,000 na ho ito sa Enware Climbing. Because nga po, itong mga problema na ito, sir, na yun na naman, ito na nga ho yung pangamba ko, sir, 2 weeks before, na-remember, sir, na-interview kita, sabi, DSWD, ibibigay yung LGU. Kinakabahan na ho ako doon, sir. Doon pa lamang, alam ko na pipiliin na naman ni chairman, ni barangay, kung sino lamang ang bibigyan. Pero, meron pong isa pa nag-text sa akin, kapitbahay niya, isang pamilya lang, sir, pero yung mga kapatid ni chairman, wala naman mga trabaho, mga 19, 20 anyos, bilang 4 na household, 4 na magkakapatid. Wala naman mga asawa, Yusek. Yun po ang problema ko nga natin, Ka Erwin, yung on the ground. Siguro ang gagawin ko ngayon pagkatapos natin mag-usap, tatawag ko ako sa DSWD, kausapin ko ibang mga undersecretary doon. Baka pwede silang
bigyan kami ng briefing. Oho. Dahil limitado rin ho kami sa pagbibigay ng advice Oo. kung hindi ito naaayon sa mga guidelines ng DSWD. Tutulong ko kami sa pagko-communicate ng tama. Or ang pinakamaganda siguro dito, sir, kailangan pa natin ibomba ng ibomba sa media. Let's flood the radio, the TV, na this is the proper way, this is, ika nga, ito yung pamantayan, ito yung mga bibigyan, ito ang matatanggap mo. Kasi parang kulang ho yata, sir, ng info. Would you agree? Tama po. At nakita ko yung buong pangyayari nitong huling 2 araw. At siguro tutulong kami sa DILG para magpalaganap ng tamang interpretasyon ng guidelines ng DSWD. Especially so yung barangay ang tinatap nilang mag-distribute nitong assistance mula sa gobyerno. Maganda maitama ho din namin itong sa kanila. Ang nagiging issue rin sa baba kasi Erwin, kulang din sa mga SAC forms. So yun ang mga na-encounter namin nitong nakaraang 2 araw. Kaya pala yung iba ibinibenta ni chairman, pinamimili. May bayad daw, sir, dahil pag si Xerox, sir, may bayad. Ay, hindi nga dapat din siniserok ka, Erwin. Ay, nako, actually, meron ho kaming ganong sitwasyon. Aha. Ang household nila, 1,700, 1,000 binibigay, nagtatanong kung pwede daw i-Xerox. Nako, makakasuhan mo ang mga kapitan yan. Ewan ko. Ay, nako. Anyway, Yusek, sige po, pinaalam ko lang. Yun naman pala, nakarating na ho pala sa inyo. Salamat po, sir, in advance. I hope we can fix this within the next few days dahil marami pong parang naonse, naisahan, in layman's terms, nabukulan, nakutusan ng ng mga opisyales ng LGU. Kasi minsan, wala na raw kasama, sir, na DSWD. Ipinabigay na lang kay chairman. Si chairman, ibinigay na lang kila kagawad. Yung iba nga, si Tanod na lang nagbibigay, sir. Basta may listahan na lang daw, sir. O ikaw, pamilya ka. Ito sa'yo, 6'5" talaga. Ang parang rate ngayon, sir, sa Metro Manila, 6'5", 3 pamilya yon. Kung 6'5" po yan at sa Metro Manila, kinupitan po yan kasi ang Metro Manila 8,000 talaga. Ang problema nga, sir, pang Calabarzon tsaka Region 3. 3 pamilya na ho yung 6'5". Mas lalo pa. Alright, Yusek Evidencing the third ng DILG. Sir, maraming salamat and I hope, sir, ma-actionan ho kagad ito, sir. Apo, salamat po at magandang umaga at salamat po sa feedback ulit. Thank you po. Bayan, ito po, kung meron pa po kayong reklamo kung saan man po kayo naroroon ngayon at kayo po ay biktima nitong panggagancho, malinaw pa na panggagancho ito eh. Hindi ito ika nga sinasabi na hindi naintindihan. Pag yung pera na tanggap mo, pag ikaw tiga Metro Manila, wala ka man, hindi ka 4-piece, ikaw ay wala talaga natatanggap pa sa gobyerno, dapat ang matatanggap mo 8,000. Pag ikaw ay sa probinsya, dapat, depende, 6,500. Ang pinakamababa ay 5,000. Pag lumabas ka na ng Metro Manila, Bulacan, o pag nasa Region 3 ka na, Region 4, pataas, ay dapat nasa 6,500 bababa or 5,000 pataas. Less than 8,000 na tatanggapin mo.